Good morning po sa atin lahat. Ayan, kamusta po ang ating pagkagising? Marahil tulog pa po ang iba. But now, early topic po tayo, no? So, ang ating tatapikin po ay Bible Book of Covenant. So, ano po ba ang Bible? Ay tinatawag po siya na Covenant. So, kung titingnan po natin, nung first coming, ang Diyos po ay nakipag ah, covenant sa mga chosen people. Ayan po. Pababasa po natin sa Psalms 89 verse 3, have made a covenant with my chosen people. Ayan po ang sabi ng ating Panginoon. So, kaya po sa pamamagitan po nito na isulat ang kanyang covenant sa ating Panginoon, yung kasunduan. So kaya kung titingnan po natin ano po ba yung covenant, ay tinatawag po siyang vow or kasunduan, no? Yung dalawang partido na nag-isa, nagkaroon ng kasunduan. Yun po yung covenant. So kaya ang sabi po sa Amos 3:7, God revealed His plan, His servants, prophet. Ayan, so ibig sabihin sa pamamagitan po ng mga propeta ay nahayag po ang kanyang mga salita kung ano ang mga panukala ng Diyos. Ayan po sinabi sa Amos. So kaya po doon po dapat natin maunawaan ang kanyang mga salita. Kaya nga po sinabi po sa Hosea 12 verse 10, God spoke through vision and parables. So, ano daw po? Ay nangungusap ang ating Panginoon at nagsasalita sa pamamagitan ng mga pangitain at parables. Ano po? So, iyon po yung tema ng ating Panginoon at yun po yung dapat natin maunawaan patungkol po sa Biblia para hindi po tayo nag-iiba-iba ng understanding. So kaya po nagsalita ang Diyos sa pamamagitan po ng pangitain at mga parable. Ayan po. Pangalawa po, structure of the covenants. Makikita po natin sa Old Testament na una po ay meron po siyang subject between God and Israel. Tama po. So kaya po makikita po natin sa content na Savior in Isaiah 19 verse 20 ay mayroon pong tinatawag na Savior. So sino po kaya yun? Mababasa po natin sa Isaiah 19 verse 20. So iyan po yung layunin ng Diyos. So ibig sabihin ipinakita dito sa Isaiah, sa pamamagitan po ng Isaiah, na may darating na tagapagligtas, yung Savior na tinatawag. Ano po? So, kung titingnan po natin, walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. So, the time of fulfillment and first coming of Jesus, mababasa po natin sa John 19 verse 30 ng Lucas. No? Lucas 24 verse 44 na dumating nga po ang Panginoon. Ngunit hindi po pinaniwalaan ng mga chosen people nung dumating na po ang katuparan. So nakakalungkot po, di po ba? Samantalang meron po na siyang pinaunang salita sa pamamagitan ng mga parables na siya po ay darating. Ngunit bakit po hindi niya naunawaan ang mga salita? So kaya po nakakalungkot. So in New Testament ay meron din pong tinatawag na subject between Jesus and Christian. So ito po yung pumapatungkol na po sa ating panahon. Between Jesus and Christian. So earlier po na nangyari po ang mga bagay na ito na pumapatungkol lang po sa atin. Kaya po mababasa natin sa John chapter 1 verse 11 to 13 in Acts 11 verse 26. Yan po. Una po, Jesus' second coming in Acts chapter 1 verse 11 ay pinapakita rin po the time of fulfillment at the second coming. So ibig sabihin, ito na po yung sa ating panahon.
So, kaya ito po yung pinakamahalaga sapagkat tayo po yung huling panahon. The second coming. Mababasa po natin sa Revelation 21 verse 6. Sa pamamagitan ito ay mapupulfill ang mga bagay. No? At dapat maunawaan natin sa ating panahon ang mga bagay na darating na ito. Good morning po sa ating lahat. Nawa po ay nagsilbi itong paalala sa atin at isang warning na rin po na dapat na tayo mag-proceed sa pamamagitan ng kanyang mga salita. God bless you po. And good morning again.